Lahat ng mga opisyal ngayon sa Pilipinas ay nagulantang sa isang malaking pasabog. Eto na nga mga sangkay, meron pong mahalaga, breaking news. Talagang nagulat dito mga sangkay, lahat ng mga opisyal ng ating gobyerno. Aba, eto na, nagsisimula na po si BBM na humakbang sa panibagong level ng panunupil sa mga kurap. Alam naman po natin yan, mga sangkay, na maraming opisyal ng ating gobyerno lulong sa korupsyon. Ngayon, ito yung pasabog, pag-usapan natin. Alam nyo, sa problema ng korupsyon, medyo malalim to eh. Kailangan po talaga dito mga sangkay ng kung kailangan lang magkaroon ng revolutionary government, gawin na eh. O di kaya mag-parliamentary system na po tayo, gawin na. Kasi ang nagiging hadlang, tingnan nyo to mga sangkay, yung pag-uusad sa reforma sa ating saligang batas. May mga kumukontrang opisyal, especially ang Senado. Bakit? Alam nyo na siguro yung dahilan dyan. Ayaw nila kasi nga, siyempre, pag nabago at naayos yung sistema, malamang sa malamang, patitinuin ng sistema ang lahat ng opisyal. At kapag patitinuin, ibig sabihin doon, yung pangungurap na nakasanayan ng maraming opisyal ay hindi na po magagawa. At alam po natin yan mga sangkay na marami sa mga opisyal ng ating pamahalaan ay involved sa ganitong klaseng kalakaran. Wala nga lang po tayong masasabing kumbaga maiahabla sa korte kasi nga po, sabi pa nga, kung sino yung mga nakasakapangyarihan, nakakalusot po kaagad yan. Alam niyo na kung bakit. Ngayon, ito yung pasabog ni PBBM. Sabi dito, lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, ipinag-utos ni PBBM. Ayan na. Titingnan na. Lahat ng mga, kung sino man ang posibleng may kalokohan, mukhang mabibisto po dito. Magkukumahog ngayon yung mga opisyal ng ating gobyerno. At ito, hindi po dito exempted yung administrasyon ni PBBM. Kasi pag sinabing opisyal ng gobyerno, lahat po ito. Mula sa pinakamababa, let's say, mayor hanggang sa pinakamataas na opisyal. Yan ang mangyayari dyan. Ngayon, ito po ay talagang malaking pasabog, mga sangkay. Tingnan po natin. Ayon dito, mayroon daw pong utos mula sa ating Pangulo na mayroon daw pong lifestyle check on government officials. Dahil nga po dito sa pagsisiyasat sa mga flood control na kinurap nitong mga opisyal, nitong mga, sabihin na po natin, mga opisyal ng DPWH, mga congressman, senador, at hindi lang ilan, marami sa mga contractors. So marami to, medyo malalim to. Kaya nga sabi ni Senator Lacson, mayroon na pala tayong sindikato sa loob ng ating gobyerno. Ito ay hindi po kagaya ng ginagawa noon ni PRRD na magpapasabog lang. Tapos wala na. Ito ay talagang may gagawin. Kasi kung hindi magagawa ni PBBM na may mapakulong na mga kurap, magmumukhang katawa-tawa siya dito. So kailangan po dito ng isang matibay-tibay na tao. Ang tanong dyan, si General Torre na ba ito? Well, yun ang tanong mga sangkay. Kasi may agam-agam ngayon na mukhang kung tatanggapin ni General Torre ang trabaho, mukhang siya po ang susugpo sa mga ito. Alam naman po natin na si General Torre ay talagang mayroon na pong kakayahan tungkol dyan. Diba? Mga malalaking isda na po yung nasa kote niyan. Ngayon, ayon po dito mga sangkay, President Bongbong Marcos has ordered a lifestyle check on all government officials amid the ongoing probe into anomalous flood control projects. Ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sabi po dito ni Attorney Claire Castro, ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Again, hindi lamang ito flood control. Marami ito mga sangkay. Kahit po yung mga kalsada, tulay, mga multipurpose hall, at kung ano-ano pang mga proyekto ng ating gobyerno. Marami dyan mga sangkay talagang nakakalungkot, substandard ng pagpapagawa. 'Di ba? Hindi maayos yung pagpapagawa. So it's time. Napapanahon na para ayusin ang lahat, kalusin ang lahat ng ito. Si BBM,
Ang mali talaga nitong mga to, si BBM, ang naging presidente. Si BBM, hindi kayang bayaran yan ng pera lang nila. Kasi barya lang kay PBBM yung pera nitong mga mayayaman. Hindi pwedeng, hindi kayang hatiran si BBM dyan ng ilang sakong pera. Dahil kung tutuusin, mas mayaman pa po sila sa mga bilyonaryo sa ating bansa. Lalong-lalo na pag pinag-usapan po natin, yung Marcos wealth. Malalim na usapin yan, mga sangkay. According to Castro, the review will likely start among officials in the Department of Public Works and Highways. Ayan na ha. Magsisimula sa DPWH. Yan ang gusto ko. May ganitong aksyon, dahan-dahan. Yung iba kasi nagmamadali, mga sangkay, di ba? Ano ba, bakit walang naipapakulong? Hindi naman po ganun kabilis yun. Nagsisimula yan, o kagaya nito, nauna muna mga sangkay, di ba? Nagsiwalat si PBBM. Saan? Doon sa zona niya. Pangalawa, nagkaroon po siya ng press conference kung saan isiniwalat doon yung lahat ng mga contractors, top 10 at top 15 na humakot sa mga project. So, anong sunod? Ayun na. Nagpagawa si PBBM ng website na kung saan lahat ng project pagdating sa flood control makikita doon sa buong Pilipinas. At mabibisto doon kung merong ginawa o wala. O ngayon, anong nangyari? Meron nga po mga guni-guni lang. Mga hindi nag-i-exist na project pero kumpleto na doon sa dokumento. So ngayon, ang panibagong mangyayari, mga sangkay, syempre, sasampahan po ng mga kaso itong mga ito. May mga congressman na madadali dyan. Let's say, may mga senador, may mga miyembro ng DPWH. So, may mga contractors na madadali dyan. So, walang lusot itong mga ito. Sabi dito ni Castro, hindi natin may kakaila na may mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. Ayan na ha. Ayan na. Mga sangkay. Ito, sabi po dito, sasampahan ng kaso ang dapat masampahan ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado. Yan ang pasabog ni Attorney Castro. Ito, baka hindi na po ito katulad dati mga sangkay. Pag tropa ka, panahon ni PRRD, kung paano pinagtakpan itong si Duque, mga sangkay, di ba? Ang lala. Maraming mga government officials noon na involved sa nakawan, pero napagtakpan lang kasi tropa. Pero kay BBM, hindi. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado. Sasampahan ng kaso ang dapat masampahan ng kaso. Oh. Ayan na, ayan po ang gagawin ni PBBM. Kaya ngayon, naku, magtago na yung mga officials. Yari sila dito. Pag Marcos ang gumanaw, alam po natin yan, ginagamitan ng utak yan. Hindi yan padalos-dalos na, halimbawa na lang, magmumura na lang sa microphone, tapos babanat sa kung kanin-kanino. Hindi po ganun. Kita nyo si BBM, tahimik gumalaw. Hindi po yan katulad ng iba mga sangkay na masyadong hayag. Si BBM, kaya nga nalilito yung iba eh. Diba? Nalilito yung iba. Kasi hindi nila maunawaan. Well, ang Marcos ay isang Marcos. Matalino mga sangkay. So, ngayon, ano sa tingin nyo? Dapat ba itong gagawin ni BBM? Itong lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno na ipinag-utos si PBBM? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube, mga sangkay. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.